Hindi nakapagtimpi ang mga kongresista sa SMNI anchor na si Eric Celis na Your manifestation is out of order. I am Do requesting. not lecture us No, I am about not the rules lecturing. of this I am committee. standing. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, just click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, ka Eric Celis, Loren Badoy ng SMNI, kalaboso sa Kongreso, at SMNI, lalong nadiin dahil sa hearing ni Celis at ni Badoy. Yan guys, yan ang mainit na balita na nangyari kahapon guys sa hearing ng Kongreso dahil pinatawag sa pangalawang pagkakataon nitong si Celis at si Badoy. So kung maalala nyo guys, nagsimula ang lahat nito dahil sa fake news na kanilang binalita na ito daw si Martin Romualdez ay gumastos sa isang taon lang ng 1.8 billion pesos. Pero nung pinatawag na sa Kongreso at pinaamin, di ba guys, pinaamin kung sino ang kanyang source para ibalita yung fake news na yun. So, inamin niya mismo na hindi niya binalidate guys. Nagmarites lang talaga siya. So, dahil doon nagalit ang Kongreso. So, sumunod doon, ganoon din si Loren Badoy na talagang ang yayabang nila guys. Talagang akala mo o akala nila siguro si Duterte pa ang presidente. Kasi noong panahon ni Duterte guys, walang nakakagalaw dyan. Sabi nila kung gusto nila sabihin, nire-red tag kung sino nilang i-red tag, pinipake news nila kung sino gusto nilang i-fake news. Pero ngayon, sabi nga lahat, walang forever. Diba? So ngayon, dahil nga ginisa sila sa Kongreso, pilit kasi itong pinapaamin. Dahil lang sabi nga ni Celis noon, ang kanyang source ay galing sa staff ng isang senador. Kaya pilit sa pinapaamin, sino ba yan? Source mo na yan. Bakit hindi mo masabi-sabi? So kahit anong piga ng mga congressman guys, wala silang naipiga. Siguro dahil wala naman talaga guys, di ba? Maka-invento lang yun, nasagap lang sa kanto, tapos binalita na sa SMNI, ayun, nadali siya. Dahil ang Kongreso ang sinisiraan na, particularly ang speaker na si Martin Romualdez. So, bukod dyan guys, yung kanilang abogado, di ba? Na dati kasama nila nung unang hearing sa SMNI. Pero ngayon, sabi ng kanilang mga abogado, itong si Suplico, hindi nila nare-represent itong sila Celis at Badoy. Di ba? Sabi nila, hindi sila empleyado. Wala silang ugnayan or employee or employer. Kaya yun na nga, nung pinipilit ng mga congressman na ni Celis na aminin mo na kung sino niya, sabihin mo na, sabi niya. Ayaw niya magsalita. Bagkus, naging mayabang pa siya. At sabi niya, ang korte na to nagiging kangaroo ang Kongreso, sabi niya. Hindi na yung dati, sabi niya. Siyempre, lalong nagalit guys, yung mga congressman, paano sinisira niya sa harapan. At bastos guys, walang respeto. Kaya napagdesisyonan nila, sabi nila, ikakalaboso ko namin. O siya site contempt ka namin sa Kongreso. So yun guys, panoorin muna natin yung video kung paano siya sinight contempt at yung pagkainis ng mga congressman sa kanya dahil isa nga siyang bastos kung makipag-usap sa mga congressman. Right? So pasok ka Hindi nakapagtimpi ang mga kongresista sa SMNI anchor na si Eric Celis na tumangging pangalanan ng source ng kanyang balita tungkol sa higit 1 bilyong pisong travel fund umano ni House Speaker Martin Romualdez. Sa pagdinig ng Legislative Franchise Committee kanina, sinubukang pigain si Celis na ilantad ng kanyang source
mula sa Senado. Pero imbis na umamin, hiniling niyang burahin sa records ng Kamara ang mga sinabi niya tungkol dito sa unang hearing. Nalabag daw kasi ang kanyang constitutional rights. Dito na napikon ang mga kongresista. No, your manifestation is out of order. I am Do requesting. not lecture us No, I about am not the rules lecturing. of this I am committee standing and up for my right. Mr. I am Chairman, standing up for my right. Remember, Kali- we might cite you in contempt. Then so be it, Kaya Your lang. Honor. You challenge us? Yes. Okay. If What's that the will pleasure, be Mr. sin in the Chairman? nation na walang Yes. karapatan ang mga invited guests dito na magpahayag, Your Honor, with due respect to you. Sinubukan namang alukin ng executive session ni Navotas Congressman Toby Chanco si Celis pero para doon isiwalat ang kanyang source. Pero tumanggi pa rin ang SMNI anchor. Sa huli, pinakontempt ng Kamara ang broadcaster at pinasabina ang dalawa niyang telepono. I move to contempt, to cite for contempt Mr. Celis for on these two grounds under Section 11. So move, Mr. Chair. There's a motion. Second the motion. There's a motion, duly seconded. There being no objections, on a unanimous vote, Mr. the Chairman. Ka-Eric is cited for Mr. contempt. Chairman, may we recognize? I ask the Sergeant of Arms to please Chairman. take the Mr. Chair. Ka-Eric. So yun guys, napanood nyo, di ba? Napakayabang pa guys ni Celis, di ba? Talagang tinataas pa yung kamay niya. Na talagang, akala mo, maprinsipyo yung tao. Okay lang naman yung prinsipyo mo na sa tingin mo, inaapakan yung kalayaan mo magsalita. Kagaya ginagawa natin guys, press freedom to, di ba? So sinasabi natin, pero hindi naman maabot sa puntong nagpe-fake news ka. Kasi pag nagpe-fake news ka, doon napapasok talaga na naninira ka na lang. Hindi na totoo yung mga pinagsasabi mo. Kaya nga 'di ba, mayabang pa siya guys. Alam naman niya sa sarili niya at booking na siya. Na ang kanyang sinabi na yung 1.8 billion na ginastos ni Speaker Romualdez ay hindi niya na-validate. 'Di ba? Hindi niya dinouble check. Kaya nga sa madaling salita, fake news lang ang binalita niya. Tapos pagharap niya sa Kongreso, mayabang pa siya. 'Di ba? Bakit nila sinasabi na sinasakal daw yung kalayaang pamamahayan? Wala namang ganun, 'di ba, guys? Walang ganun. Kung nagpe-fake news ka at binabalita mo 'yan at maraming nakikinig sa'yo, lalo na sa SMNI, 'di ba? Free TV 'yan. Marami kang may influensya at maraming malilinlang. So, hindi tama na sabihin na yung kalayaan sa pamamahayag ay kinikitil, 'di ba? O inaharang. Na fake news nga eh, 'di ba? Kung totoo siguro yan, pwede mong sabihin yan. Nagsasabi ka ng totoo at inaharang ka. 'Yun ang pwedeng sabihin mo na inaharang yung malayang pamamahayag. Pero siyempre pag alam mo na nagkamali ka na, guys, 'di ba? Dapat bibigyan ka na ng respeto. Mahinahon ka na. Huwag nang ganun na akala mo may prinsipyo ka pero sablay naman, di ba? Kung mga baluktot ang katwiran mo, lalo mo pang binabaluktot. Gusto mo, akala mo tuwid pero baluktot naman. So, di ba, napakasimple lang. Halimbawa guys, lalo na dito sa Metro Manila. Sino siya yung nagmumotor o nasa sakyan, di ba? So, alam naman natin, may higpit ng traffic law dito, di ba? Yung batas trapiko. Ngayon, tatawid ka. Inabutan ka ng red lights. Alam mo sa sarili mo, nag-ahabol ka, di ba? So, nung tumuntun ka doon sa paglagpas mo doon sa guwid, talagang nag-red na. So, ngayon, may enforcer doon sa unahan. Natural, paparahin ka niyan, di ba? Paparahan ka, tapos kakausapin ka. So, ngayon, dahil alam mo sa sarili mo na nagkamali ka, natural, huwag ka na magmatigas, di ba? Sabihin mo na, aminin mo na, tsaka mo na ibigay lisensya mo. Ganun lang yun. Pero kung nagmamatigas ka pa, alam mo naman na ikaw may mali ka, ay hindi na tama yun, guys. Parang ganito yung ginagawa ni Celis. Alam niya na, at inamin niya na, kaya kung may pinangahawakan na yung Kongreso, di ba? May hawak na sila, nasa nagsisinungaling ka tapos magmamatigas ka pa, magmamayabang ka pa.
So, pagka ganun, talagang mayayari ka. Kaya, yun guys, kinulong siya. So, sunod naman itong si Badoy guys, itong si Loren Badoy, tinatanong kasi siya kung empleyado ba siya o hindi ng SMNI. Ang sabi niya, hindi. Black timer lang daw sila. 'Di ba sa SMNI? So, ibig sabihin ng black timer guys, nagbabayad sila sa SMNI para dun sa kanilang oras. 'Di ba kagaya sa Itbulaga ngayon, 'di ba? Sa TBJ o sa Itbulaga ng GMA. So, ang TBJ nagbabayad sa TV5 sa kanila dahil black timer sila. Dahil ang may-ari ng kumpanya, TV5, hindi naman sa kanila. So, natural, magbayad sila sa TV5 para yung oras na 12 o'clock, di ba? Yung tanghalian tapat, maibigay sa kanila. Yun. Tapos, mabubuhay yan, natural, sa advertisement. Kaya nga nung tinanong itong si Loren Badoy, so, sabi niya, sabi ng mga congressman, so, ngayon black timer ka, sabi niya, empleyado ka, hindi pa black timer lang. So, kung black timer ka, nabubuhay ka sa mga advertisement. Sabi niya, opo, sabi niya. Sige nga, sabi ng mga congressman, pangalanan mo nga kung sino yung mga advertiser na sabi. Sabi ni Badoy, ilan lang naman po yun. Tapos sinabi niya, hindi ko na po maalala. Kaya sinapalpal siya ng mga congressman, sabi, dapat nga maalala mo kasi sabi mo, konti lang, ilan lang, di ba? So, huling-huli din siya. Ibig sabihin, guys, nagsisinungaling talaga itong si Badoy at itong si Celis. Kaya ngayon guys, ang SMNI ngayon, ang role naman niya ngayon, naguhugas kami sila. Sinasabi nila itong si Badoy at si Celis hindi nila empleyado. Pero napapabalita, di ba, na binabayaran sila monthly ng SMNI 100K. So, kaya hindi bumenta yan. Siyempre, alam naman ng Kongreso yan, kaya nga sinasabing legislative franchise, ibig sabihin, Kongreso ang nagbigay niyan. Sila rin ang may karapatang magtanggal niya. Para sa ABS-CBN, di ba? Ganun din. Ang Kongreso rin ang nagbibigay. Kongreso rin ang pwedeng magtanggal. So, iba naman yun, guys. Doon naman talagang si Duterte ang nagpatanggal na, di ba? Alam naman natin yan, guys. Binlag ko rin dito, siya mismo, sa bibig niya ng sabi, talagang lahat ng powers niya ginamit niya para tanggalin ang ABS-CBN. So yun guys, panoorin mo muna natin guys yung mismong video kahapon kung saan si Loren Badoy kinontempt o kinalaboso sa Kongreso. Alright, pasok Badoy. Yeah. Section 11, contempt, refusal to answer an irrelevant inquiry. Acting in a disrespectful manner because she was found lying, Mr. Chair. That would be my reason to make a motion to declare her in contempt. Mr. Chair, may I respond? Okay. Then I will ask you to respond Okay, later. thank you, Mr. Chair. Because there's a pending motion on the floor, okay? Okay. There's a motion by the Honorable Benny Abante, seconded by the Honorable Akop. The chair in objection, the motion is approved. The second motion. Motion to take. Motion to take. We will, Mr. Chairman. Yeah, I know. Mr. Chairman, I may respectfully move that we will detain Madam Badoy until the committee report of this investigation will be adopted in the plenary, Mr. Chairman. So move. Then, who seconded the motion of the Honorable Akop? The chair in objection, the motion to detain is hereby
you will have to put her in the same place where Ka Eric is, no? I mean, in the same area, in the premises of the House of Representatives. That's what I meant. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ba talaga itong si Lauren Badoy, di ba? So pinipilit niya kasi, di ba? At sinasabi niya sa Kongreso na ginagawa ko to dahil mahal ko ang bayan, sabi niya, di ba? Parang nagpapaawa effect pa siya. Dahil nga daw nung bata siya, yung kanyang tatay, congressman din. So sabi niya, ngayon hindi ko sukot akalain na ganito na yung Kongreso. Kaya nga, lalong nagalit ang mga congressman. Kaya sabi nga ng mga congressman, si Congressman Akop, ang sabi niya, wag mong i-monopolize yung yung pagmamahal sa bayan. Kahit kami, mahal namin yung bayan, di ba? Kasi may edad na yun, sila abante, sabi nila. Kahit kami, matindi rin ang pinagdaanan namin dahil sa pagmamahal sa bayan. Kaya wag mong idahilan yan, sabi nila, di ba? So dahil yun na nga, yung tinatanong nila kung empleyado sila o hindi, ayaw pa rin. So sinet contempt na rin, kalaboso na rin. Kaya silang dalawa ni Celis niyan, kalaboso sila ng 30 days hanggat hindi natatapos yung kanilang committee. At yung SMNI guys, delikado pa yan guys. Dalawang pupuntahan yan, either suspension o tatanggalin na talaga yung SMNI. Kasi ang frequency niyan guys, sa ABS-CBN niyan, binigay lang yan nung panahon ni Duterte. Na ngayon, pwede nang bawiin ng Kongreso. At alam naman natin guys, na itong si Duterte inatake rin ng Kongreso. Kaya nga ngayon, bumabalik sa kanila yung kanilang pinagagawa. At saka ito kasi yung si Badoy na to, tsaka itong si Celis guys, talaga naman namayagpag to. Mabuso guys, talagang red tagging, di ba? Nalala si BP Lenny, mga pare, mga obispo, mga personalidad. Ang daming niregtag nila nung panahon na yun. Pero walang sumisita sa kanila dahil nga nandyan si Duterte. Ngayon, wala nang kapangyarihan. Humihina na yung Duterte. So, paano ngayon sila? At mismo si Duterte, di ba, binigyan ni Kibuloy dyan ng mga segment, di ba? Si Harry Roque, si Panelo, Juan Ponce Enrile, at lalong-lalo na si Duterte. Din sa umaatake, di ba, si Duterte. So, paano na ngayon, di ba? Ay, pamisa-misa si Sara din, nag-guess dyan. So, mangyayari ngayon, guys, malaki tulong sa kanila kasi nung panahon na ni Duterte, lalo na nung kampanya, nakatulong din yung SMNI. Dahil marami ring naniwala at napapanood sila sa TV. Kaya lalong lumakas si Duterte noon. Noon yun, guys. Pero ngayon, fast forward, wala na. So, paano na ngayon, di ba? Malaki kawalan ito kay Sara Duterte dahil mawawalan na rin siya ng channel na mga sumusuporta sa kanya. Di ba? So, yun guys, kayo, malaya po kayong mag-comment. Ano sa tingin nyo? Tama ba ang ginawa ng Kongreso dahil nagsisinungaling, nagpe-fake news itong si Badoy at si Celis, dapat na ikulong para hindi pa marisan at magtanda, di ba? Sa kanilang mga ginagawa. Alright? So, ganito naman po guys. Abangan nyo sa susunod po ba? Thank you very much.